So, focus on yourself and focus on your healing, Libra. Kung kayo ay nagdadanas ng emotional pain, pwede kayong, ayan o, na-stuck talaga kayo, guys. Na-stuck talaga kayo. Kung titingnan nyo yung image ng card, nakakulong siya. Etong goose na to, nakakulong siya. Hindi siya makaalis, no? And, ayan, no, na yung kanyang paa, saan ba yun? Hindi lang malinaw dito yan, pero itong kanyang paa nakatali, no? Nakakulong, nakatali. So na-stuck talaga kayo sa mga negative circumstances, mga kapiksi. So you have to free yourself from your own sufferings. Kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness, matutong mag-let go, matutong mag-move on, guys, para hindi na kayo ma-stuck sa inyong buhay. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang, guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. So tingnan natin sa deck na to yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. We have structure, message or energy para sa inyo. Meron tayong phenomenon. And meron din tayong upheaval, mga kapiksi. So, eto mga kapiksi, no, yung mga ibig sabihin nito, guys, etong dalawang to, may mga pangyayari sa or kaganapan sa buhay natin. We cannot control things, guys, no. Hindi natin makokontrol yung mga pangyayari or mga bagay na maaring maganap sa ating buhay. We can only create assumptions in our lives, and it will be pushed out in our reality. But there are times na yung ating mga belief is, or yung ating subconscious mind ay nag-autopilot, and kung ano yung mga old beliefs and old assumptions nyo, old stories, ganyan, old patterns, old habits na nakaprogram sa inyong subconscious mind, it will be pushed out in your reality, and you'll never know when, no? Kumbaga parang hindi mo alam kung kailan mapupush out sa 3D mo yung mga beliefs mo sa buhay. So whatever happens, mga kapiksi, kung positive man or negative man yung nangyayari sa buhay nyo, you have to accept those sa buhay natin. Kasi either way, positive man yan or negative, win-win pa rin yan sa inyo, kasi may mga lessons kayo na matututunan sa buhay. Okay? May mga kaakibat na lessons yan, nag-gain kayo ng experience, nagmamature kayo, nag-grow kayo, nag-develop kayo as a person, and magagamit nyo din siya as reference guide nyo in the future para maiwasan nyo yung mga pagkakamali, and you know what works best for you, and kung ano yung mga dapat iwasan, and kung ano yung mga magagandang bagay na dapat ginagawa. Okay? So tanggapin natin na ang maluwag sa ating kalooban yung mga pangyayari sa ating buhay, and always tell yourself na may mga blessings na kaakibat yan, and that's for your own benefit as well. Alright? Alright. And eto, guys, no, pinaalalahanan kayo ng inyong mga gabay na maging organized kayo, maging organisado kayo sa inyong buhay. Mas maganda kung may plano. I am ready. Yeah. Pag may plano kasi, 'di ba? Pag may plano ka, parang may blueprint ka ng kung ano yung gusto mong marating sa buhay mo, and you can take actions depending on your plans, and matatrack mo yung progress mo, monitor mo kung umuunlad, umaandar, at umaasenso ka ba. So ako, I'm a big fan of planning, mga kapiksi, and even yung mga scheduled uploads natin, yung mga videos natin dito sa YouTube, may planning yan. And even yung mga back projects, yung mga projects ko behind the scenes, may mga planning yan, mga kapiksi. So hindi nyo lang nakikita, pero pag nakita nyo yung aking Google Calendar
punong-puno yan ng plano. So, that keeps me organized and that keeps me motivated and telling me na, hoy, bawal tatamad-tamad, kumilos ka kung gusto mong ma-achieve tong mga to. Okay? So, kayo din, guys. And mas maganda rin yon kasi mababangga mo eh. Let's say, for example, yung buhay mo this year, kumpara mo last year, may narating ka ba? 'Di ba? May progress ka ba? Meron ka bang pinuntahan? So, yun yung maganda, nababangga mo siya. And that's because nagpaplano kayo. Nagkakaroon ng progress. Okay? So, itry nyo, guys, lalo na ngayon, patapos na yung 2023, papasok na yung 2024. So, bagong planning na naman, 'di ba? Kung may mga bagong projects kayo in mind, push nyo, guys, para magkaroon ng progress yung inyong buhay. Okay? Alright. So, comment down below, Libra, if in case naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo ngayong October 16 to 31. Gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso, mag-avail ka na ng course natin. Uunlad ka talaga, and good news, no, kasi meron tayong 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until October 31, guys. So mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, guys, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright, so Libra, kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread, mga Kapiksi. Meron tayong presence din dito ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, and another air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaari may ganito kayo sa inyong natal chart. For some of you, guys, you may be involved with these people. Sa negative, nakikita natin, guys, na maaari kayong magkaroon ng conflict sa isang tao dahil sa isang paulit-ulit na scenario na nangyayari sa buhay nyo. Okay, so ibig sabihin, maaaring may disconnect kayo nitong person na to, maaaring merong kaganapan, circumstance na nangyari sa inyo. Pwedeng sa ano to, guys, pwedeng sa specific person, romantic relationship na parang nagkakaroon kayo ng conflict kasi merong sitwasyon na nangyari tapos paulit-ulit na, it's either paulit-ulit na sinusumbat or hindi mabura sa isip nyo. Ganun kasi yan, guys, kapag let's say for example may pinag-awayan kayo, tapos hindi mabura sa isip nyo yung pinag-awayan nyo, lalo na kung hindi pa siya nagsasorry or kung mataas yung degree ng pinag-awayan nyo. Sometimes yung mga petty things madali lang kalimutan, pero pag malaki yung mga kasalanan, ganyan, malaki yung impact, yan, sobrang hirap kalimutan yan. And most of the time, yung inyong subconscious mind, nag-autopilot yan, no? Na paulit-ulit niyang iniisip yung scenario na yun. So, and kapag paulit-ulit mo siyang naiisip, syempre, hindi talaga kayo makaka-move on. And maaring mag-cause yan ng another conflict sa inyong relationship because it will be pushed out palagi kasi hindi nga siya nabubura sa inyong subconscious mind. So, kailangan dito magkaroon ng acceptance and forgiveness, guys, kasi pag hindi nagkaroon ng acceptance and forgiveness, hindi makakalimutan yung nangyari. And pag hindi nakalimutan yun, mag-i-spiral lang kayo ng paulit-ulit, parang sirang plaka. So,
Ganon. So, parang walang resolution until ma-immune na kayo, manawa na kayo, ganyan. Pero, hindi ma-fix yung conflict with that person. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate ko. Pero, yan yung nakikita natin, mga kapiksi. On the good side, nakikita natin na you're trying to recover from that scene. Okay? Parang gusto nyong magsolo. Yung iba gusto magsolo, yung iba gusto maging independent, yung iba mas gusto na lang ibuhos yung kanilang energy. Yung iba sa inyo parang feeling ko you're doing some kind of hobbies. Comment down below guys if nakaka-resonate kayo. Baka iniisip nyo na lang na yung mga hobbies nyo, pag sinabing hobbies, pinagkakaabalahan, di ba? Baka gusto nyong singing, arts, music, tumugtog ng mga instruments, ganyan. Parang binubuhos nyo na lang yung free time nyo sa sarili nyo, mag-develop ng hobby sa inyong mga skills, sa inyong mga talents, para makalimutan nyo yung negative na scenario. So, on the good side, maganda yon kasi makakatulong yon sa inyo para makarecover kayo, mga kapiksi. So, focus on yourself and focus on your healing, Libra. Kung kayo ay nagdadanas ng emotional pain, pwede kayong, ayan o, na-stuck talaga kayo guys. Na-stuck talaga kayo. Kung titingnan nyo yung image ng card, nakakulong siya. Etong goose na to, nakakulong siya, hindi siya makaalis, no? And ayan, no, na yung kanyang paa, saan ba yun? Hindi lang malinaw dito yan, pero itong kanyang paa nakatali, no? Nakakulong, nakatali. So na-stuck talaga kayo sa mga negative circumstances, mga kapiksi. So you have to free yourself from your own sufferings. Kailangan magkaroon ng acceptance and forgiveness, matutong mag-let go, matutong mag-move on guys, para hindi na kayo ma-stuck sa inyong buhay. Ayan, no, broken hearted kayo guys, no? Broken hearted kayo dun sa mga nakaraan, dahil dun sa mga nakaraan, mga kapiksi. So these are past circumstances pa na nagiging dahilan para hindi kayo maka-move on. Ito yung mga sufferings nyo, mga emotional pains, negative emotions na nagpapahirap sa inyo. So you have to learn to let go and move on and trust yourself. Be confident, mga kapiksi. Trust yourself. Kumbaga parang i-boost mo sa sarili mo yung iyong energy. Kalimutan mo yung nangyari, kalimutan mo yung ibang tao sa paligid mo for the time being, and focus on yourself, focus on your healing para makatulong na madali kang makarecover and mag-move on sa iyong past circumstances. Sa mga naka-resonate, pwede nyo guys again pakinggan yung ating Ho'oponopono plus Self-Love Subliminal dito sa ating channel. Makakatulong para maibsan yung inyong mga emotional pain. Medyo mabigat yung reading for Libra kasi mas marami kayong negative energy kaysa sa positive, pero malalampasan nyo rin ito, Libra. Alright? So, comment down below. I-mind nyo na lang yung healing, mga kapiksino, kasi ayaw nating i-mind yung mga negative energy. So, mind healing, mind emotional healing yan. So, again, subliminals natin, pwede yung pakinggan. Alright, so ito yung ating 2024 kapalaran, mga kapiksi. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.